Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. So nasa labas po kami ni Tommy. Come on, yun si Tommy. And we'll be doing our mentoring here. At ang pamagat po natin, you have been set up. Nothing happens by accident. Ika nga. Yes, I do believe in that. Everything is architect by God para ma-set up tayo niya sa ating mga buhay. So everything that happens is for a reason. Whether it's acceptable or not sa iyong buhay. So we can only learn from it. Either you become bitter or you become better or sweet. Or bitter experience or sweet experience man yan, we learn from it. Dahil hindi lahat ng bitter ay masama. Masama bang ang palaya? Hindi. So, not every bitter experience sa buhay po natin ay nakakasama. Even the people whom God put you in your life are designed entirely para ikaw ay iset up ng Panginoon sa yung experience natin in the past, experience natin in the present, and experience natin in the future are entirely for your own good, because God is setting you up. Even the kind of parents you have, the kind of friends you have, they are all instrument of God para iset up ka niya. So si Samuel, ang pag-aralan po natin is both priest and prophet, at makikita natin ang story niya sa 1 Samuel chapter 1. So ang nanay po niya hindi magkaanak-anak, so isang araw nananalangin siya sa templo ng Diyos, at sa madaling salita at kwento, siya ay pinanalangin ng priest po doon dahil nakita niyo yung kanyang hinagpis sa pagkawalan na siya hindi nagkakaanak. So siya po'y binigyan ng anak ng Panginoon. So makikita po natin yung first principle of being set up, that number one, he was set up to be for the Lord dahil sa pangako ng kanyang nanay. Ito po yung power of parenting. That you can doctrinate your children to be committed follower of our God or of Jesus. So makikita natin, her mother set him up. Sa verse 1 makikita natin, o verse 11 ng chapter 1 ng Samuel, she made this vow, O Lord of heavens of army, if you will look upon my sorrow and answer my prayer, give me a son, then I will give him back to you. I will give him back to you. He will be yours for his entire life. As a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut off. So Samuel, hindi pa siya nag-exist, he was already set up para siya ay maging paghahari ng Panginoon at siya ay magiging para sa Diyos. So ito po yung power of parenting na sinasabi ko nga kanina, na maliit pa lang ang mga anak natin o wala pa sila, meron na tayong desisyon kung kanino natin sila ibibigay. Another thing na ginawa po ni Hannah as a parent o kasama ng kanyang asawa is that he established Samuel identity. Lagi natin napapag-usapan yan yung about having the identity, dahil importante po siya, as we have already studied in the past, because it gives you the sense of who you are, kung sino ka at para kanino ka. And then makikita po natin sa talata ng Biblia ng 1 Samuel chapter 1 verse 19, ang sabi ng salita ng Diyos, the entire family got up easily the next morning and went up to worship the Lord once. Then they returned home to Ramah. When Elkanah slept with Hannah, the Lord remembered her plea, and in due time she gave birth to a son. She named him Samuel, for he said, I asked the Lord for him. Tignan po natin yon. She named him Samuel, for she said, ang kanyang ibig sabihin ng kanyang pangalan, that I asked the Lord for him. So ibig sabihin, if not for God, Samuel will not even exist. If not for God, Samuel will not even exist. So to remind Samuel sa kanyang pangalan kung saan siya nanggaling, para ma-establish po yung identity niya. So, napaka-importante po nun. Sa parenting po natin, na-establish natin kagad ang identity ng mga anak natin. Anak po natin sila by flesh, biologically speaking, but spiritually speaking, and the entire truth of the Bible, sila po'y para sa Panginoon.
At isa pong makikita rin po natin katotohanan dito that really Samuel is a product of prayer. At hindi nyo rin po alam that you are a product of prayer. Ano po, baka may nagpipray po para sa inyo na kayong maging revivalist, na kayo ang magiging ilaw, buhay ng mga tao sa Empoli, sa Roma, Paris, Lucca, Pisa, saan po yan. Maybe someone has prayed for you na ikaw ay maging Kristyano upang mag-lead ka ng impact or magbigay ka ng impact sa mga taong nasa paligid po natin. So yun po yung katotohanan ng isa. So number 2 na katotohanan na makikita po natin dito about being set up, he set up his son Samuel to serve the Lord. Remember this, every living thing, every life, every human being is for the Lord. Kaya nga, it is our assignment as a parent, to give them back to the Lord, to train them, encourage them, to serve Him all of their lives habang lumalaki po sila. Sinabi po ng salita ng Diyos sa verse 22, sinabi na kay Elkanah, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko ang panahong maaari na siyang mahihiwalay sa akin. Ibig sabihin, maaari na siyang mahiwalay sa akin, na malaki na siya, na well-trained na siya. Paglaki niya, ayan, dadaling ko siya sa bahay ni Yahweh at doon na siya titira sa buong buhay niya. This word also pertains sa word na paglaki niya, na siya'y handa na maglingkod sa Panginoon. So, obviously, Hannah trained Samuel how to serve the Lord, how to be in the house of the Lord, para paglaki niya, alam na niya yung kanyang gagawin. So, if you read the story in this chapter 1 hanggang 2 po, makikita po natin na si Samuel, kahit bata pa lang siya, ay naglilingkod na siya sa presensya ng Diyos. So, ang tanong ko po ngayon sa inyo, what action you are doing right now for your children to have that desire to serve the Lord habang lumalaki sila? Anong action ang ginagawa po natin para ang ating mga anak ay magkaroon po ng desire na paglingkuran ng Diyos? And second question din po dito na maaari nating itanong, paano tayo nagpapakita ng magandang example para tayo ay sundin ng ating mga anak? O paano natin minumodelo ang uri ng paglilingkod sa Diyos? That's a very important question po. So sa ngayon, ito lang po ang ating pag-uusapan in regards, but it's a very powerful one sa ating mga magulang, how we set up our children to be of use by God. God bless you all po.